Hello, magandang araw. Meron tayong pag-uusapan ngayon patungkol sa paglilipat ko dito sa napakaganda nating bougainvillea. So dati, ganyan siya oh. Ganyan kaganda dati yan. Yan. Pero may problema na sa kanyang paso tsaka sa lupa. Kaya aayusin natin. Panoorin nyo hanggang sa dulo. Okay? Magandang araw. Ito yung ating napakaganda dati na grafted bougainvillea. Pero warak-warak na po yung kanyang paso. Ngayon ay kailangan ko na siyang ilipat. Kaya samahan nyo ako sa aking paglilipat dito sa ating mahaba at matangkad na bougainvillea. So mabigat nga po siya. Hirap na hirap ako mag-move sa kanya, no? So ayan, dahil malaki po siya, kailangan ko na talagang sirain ito. Hindi na siya mabubunot. Anyway, sirang-sira naman na itong paso niya. So ganyan na po yung naging itsura ng mga ugat niya. Hindi pa ganon kalalaki kasi nga lagi ko siyang binubunot o kaya ginagalaw kaya hindi siya nakakatagos sa lupa. Pero kung pansinin nyo, healthy pa naman. Wala naman pong problema. Kaya hindi tayo mahihirapan dito. So ganito lang ang gawin. Dapat medyo tuyo kapag kabalak po ninyong ilipat ang inyong mga bougainvillea. Patuyuan nyo muna. Huwag yung basang-basa kasi mas mahirap siyang ilipat pag ganon. Tsaka mas sensitive. Kung ganitong tuyong-tuyo, madali lang ihiwalay ang mga lupa dito sa kanyang mga ugat. At dahil may mga sanga-sanga na rin sa ibaba, mas maganda kung tanggalin na rin natin. At ang mga to kasi marami na ring dahon. Sa paglilipat kasi minsan ng ating bougainvillea, kailangan din natin magbawas ng sanga o kaya ng mga dahon. Kasi nga, ma-disturb na nga siya at hindi na niya masupplyan lahat ang mga yan. Kaya tinanggal ko po siya. At eto, kita nyo naman napakahaba. Ngayon dahil balak ko din tanggalin ang mga ibang sanga at ibang dahon dito sa dulo. So sinandal ko lang po muna siya sa may mesa. Yan, kitang-kita po ninyo. Ngayon ay kailangan kong tanggalin itong mga ibang dahon. Pati na rin po yung mga ibang bracts. Okay lang po yan kasi kailangan natin siyang gawing bago lahat ang mga yan. So sa pamamagitan ng pagtatanggal, mapapalitan yan ng mga bagong usbong at syempre para hindi rin mas mahirapan ang ating bougainvillea sa pagre-recover. Kaya panoorin yung mabuti ang ating ginagawa. Yan, kung meron po kayong mga bougainvillea, huwag po kayong matakot na ilipat, i-repat o kaya i-replant. Basta sundan nyo lang po yung mga tips na sinasabi ko po dito. Kaya kung umabot ka na sa parte ng video na to at hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel ay maaaring subscribe mo na ako para at least lagi mong napapanood yung ating mga tips patungkol sa bougainvillea. Ganun din po, meron din po tayong page sa Facebook. Ako po ay si Daddy Bert sa Facebook. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Marami rin po akong mga short tips na nilalagay po sa Facebook. Ganun din po sa TikTok. Meron din po tayong account sa TikTok as Daddy Bert also. So i-follow nyo rin po ako doon para sa mga highlights na pinapalabas ko o kaya pinopost ko. Ngayon dahil itong parte na to hindi dati nabuhay ang kanyang grafted part, kaya mag-grafting tayo. Yun nga lang, ang pansin ko lang dito sa sanga na to ay hindi siya ganun ka-healthy. Pero pipilitin pa rin natin makapagdugtong o kaya makapag-graft ng mga sanga ng bougainvillea. So linisin lang kapag katapos natin siyang lagarihin para mas maganda pa rin ang pagkakalapat ng ating mga bougainvillea. So pagkatapos natin niyang linisin, maghahanap tayo ng mga idudugtong natin. At dahil na-e-engganyo ako dito sa splash butterfly at syempre dahil splash rin ang mga karaniwang nadudugtong ko dito sa crafted na to kaya kumuha ako. So dinamihan ko na, kumuha ako ng dalawa sa splash at iyon ang idudugtong ko dito. So ganyan po, napakaganda ng bulaklak ng splash. So napakadali lang din naman ang mag-grafting gamit ang specialized grafting tool. Ganito po ginagawa ko. So, kailangan ko lang i-slice sa may gilid. Ganyan po. So, napakadali lang. Nakukuha ito sa practice at constant doing. Sa paggagrafting, natututo po tayo kapag lagi nating ginagawa. So, huwag kayong matakot magsimula sa paggagrafting. Nung una, lagi ring namamatay yung mga ginagraph ko. Then, every time na nagagraph ako, ino-observe ko kung ano yung mga methodologies na ginagawa ko para alam ko kung bakit sila namamatay at saka nabubuhay. Nung alam ko na yung method kung paano siya nabubuhay, so yun na po lagi yung ginagawa ko. So, ganun lang. Kailangan mo lang kayasan yung ating sayon ng V-shape at ilagay nyo po sa may pinakagilid.
kung saan naglalapat yung balat po ng ating stock at saka yung balat din ng ating idudugtong. So ganun lang po. Dahil kinulang ako dito, dinagdagan ko pa ng iba pang mga other varieties. Isa na rito yung nilagay ko ay yung aking paborito din na yellow Subarna. At first time ko lang mag-grap din ng Subarna. So pagkatapos lahat niyan ay syempre kailangan natin lagyan ng grafting tape. So saktong higpit lang ng grafting tape, hindi gaanong maigpit, hindi rin gaanong maluwag. So ganyan po ang paglalagay natin ng grafting tape. So yan naman basic na basic. At pagkatapos, syempre hindi mawawala yung pagsasaklob natin ng supot. Kailangan kasi natin yan sakloban para at least ma-maintain nila yung kanilang natural na environment at saka para at least hindi sila apektado sa kanilang pagkaka-disturb at ma-maintain na lang nila, ma-retain nila yung kanilang sariling moisture. So after that, kailangan kong itanim na. So aside from the ordinary garden soil na nakalagay na dun sa balde na pagtatamnan ko, nilagyan ko ng kaunting vermicast. So vermicast yung kung saan natin itatanim itong may ugat na parte para at least madali siyang makarecover. Okay lang po yan. Dahil wala akong river sand, yan muna ang ginamit ko. So basically kasi ang recommended talaga ay mga river sand na pandagdag natin. Pero kung wala, okay lang din naman po na medyo loam soil, basta something like mabuhaghag o kaya mga sandy. Para po hindi siya gaanong tumitigas. So after natin ng itanim, eto para sigurado. May mga nagsasabi na kahit di naman gumagamit ng ganito ay mabubuhay, pero para sa akin, syempre sayang din naman at para sure na mabuhay yung ating bougainvillea, gumagamit ako ng ANAA solution to promote the growth at saka syempre mas madali silang magpaugat. So yan lang po, available po yan sa Shopee, pwede po ninyong bilhin sa Shopee yan. And medyo affordable naman. So didilig ko lang dito sa kanyang mga ugat-ugat para at least mas ma-induce yung kanilang mabilis na recovery. Okay po. So ganyan lang. Huwag kayong mag-alala, buhusan lang o kaya diligan lang ng maayos. Kahit marami yung idilig natin sa newly repotted, okay lang. So tsaka ako ulit tatabunan ng vermicast para mas lalo pa siyang mas mapadali ang kanyang pagre-recover. So vermicast, marami po kaming nabibili dito locally. 500 po isang sako ang bili ko sa vermicast na yan. Pero kung gusto nyo naman ng per kilo, marami lang din po sa Shopee. So maglalagay ako ng mga link kung saan po kayo pwede makabili ng vermicast. At ito hindi lang po para sa mga bougainvillea, maganda po ang vermicast para sa ating mga gulay-gulay. Dahil balak ko rin magtanim ng mga gulay-gulay sa mga paso, kaya bumibili na rin po ako ng mga vermicast. So after that, didiligan na naman po ulit natin. At hayan na nga po siya, tignan nyo, napakahaba niya, napakatangkad po niyan. So almost nasa 8 feet po yata yung tangkad. At heto na po siya ngayon after 3 days. Ayan. So hindi naman po siya nalanta. Saktong-sakto lang. Medyo naglagay lang muna ako ng brace sa tabi ng punong kahoy. Ganyan lang po muna hanggang sa medyo maging established at firm siya. Pero yung mga green off ko talagang medyo parang nalalanta sila. Medyo ano na kasi tong puno na to. Natutuyo na siya eh. Pero sinubukan ko pa rin. Kung hindi mabuhay, okay lang. So ayan po, maraming salamat sa inyong panonood.